Denise Cornejo tuluyan ng nagwagi sa paglaban kay Vong Navarro. Isang malungkot na balita nga ang lumabas at nakarating sa pamilya at mga tagahanga at taga-suporta ng comedian, actor, dancer at TV host na si Vong Navarro noong nakaraang araw tungkol sa pagkakakulong at sa mga kasong kinahaharap nito na rape at acts of lasciviousness na isinampa sa kanya ng modelong si Denise Cornejo. Simula pa lamang nang maihain ang warrant of arrest para rito, inihahanda na rin ng legal team ni Vong ang paghahain nila ng motion for reconsideration upang maipatigil ang tuluyang pagsasampa ng kaso sa aktor. Subalit ilang araw pa lamang ang nakalilipas ay ibinasura na ng Court of Appeals ang apelang ito. Sa 7-page decision na may petsang September 20, tinanggihan ng CA Special 14th Division ang motions for reconsideration ni Vong at sa pagpapalabas ng isang status quo ante order na naglalayong ihinto ang pagpapatupad ng naunang desisyon ng Appellate Court na nag-uutos sa Taguig Office of City Prosecutor na ihain ang mga nasabing kaso. Ayon kina CA Associate Justice Florencio Mamawag Jr. sa isang resolusyon na sinang-ayunan ni na Associate Justices Walter Ong at Mary Charlene Hernandez Azura, ang isang status quo ante order ay may katangian ng isang pansamantalang restraining order. It is an established doctrine that injunction will not lie to enjoin a criminal prosecution. Ang dahilan sa panuntunang ito ay ang akusado ay may sapat na remedyo sa batas sa pamamagitan ng pagtatatag bilang depensa sa prosekusyon na hindi niya ginawa ang aktong inirereklamo. Ang batas kung saan nakabatay ang pag-uusig ay walang bisa at sa kaso ng paghatol, kumuha ng apela. Ang interes ng publiko ay nangangailangan na ang mga gawaing kriminal ay agad na imbestigahan at usigin para sa proteksyon ng lipunan. Ang CA Division na ito ay siya ring dibisyon ng korte na bumawi sa mga resolusyon ng Department of Justice at Taguig prosecutors na dati nang binasura ang mga alegasyon ni Denise ng panggagahasa laban sa aktor. Sa pagtanggi sa MR ni Vong, sinabi ng CA Special 14th Division na habang ang mga taga-usig ay may pagpapasya upang matukoy ang posibleng dahilan para sa pagsasampa ng mga kaso, maaaring suriin ng korte kung ang pagpapasya na iyon ay labis na naabuso. Binanggit ng DOJ ang mga inconsistency sa pagbasura sa mga reklamo ng modelo. Ang CCTV footage ay hindi naman napag-usapan sa CA ruling. Sa halip, sinabi ng Appellate Court na ang hukuman ang dapat magdesisyon sa mga isyu ng kredibilidad. Ang mga isyong inihain ni Vong sa kanyang mosyon tulad ng kredibilidad ng mga partido, ang katotohanan para sa kanilang respective claims at ang lakas ng kanilang ebidensya ay mga bagay na pinakamabuting ipaubaya sa pagpapasya ng trial court pagkatapos ng ganap na paglilitis. Maging ang paghatol kina Cedric at Denise ng grave coercion at pananakit sa aktor ay sinabi ng CA na immaterial dahil ang mga elemento ng mga kaso ay magkaiba. Nanindigan naman si Vong na hindi maaaring utusan ng CA ang Taguig prosecutors na magsampa ng mga kaso dahil ang prosecutor ay hindi partido sa writ or order petition ni Denise. Ngunit sinabi ng CA na lohika na ang siyang magdidikta na ang paghahain ng impormasyon ay sumusunod sa pagtukoy ng probable cause. Pagdadagdag nito, ang Taguig prosecutors ay hindi itinuring na hiwalay o naiiba sa Secretary of Justice na isang respondent sa petition ng modelo. Kaya naman patuloy na kinikwestiyon ng abogado na si Alma Malyonga ang muling pagkabuhay ng kaso 8 taon matapos mangyari ang mga insidente. Aniya, paulit-ulit na dismissal from the Office of the City Prosecutor, by the Prosecutor General, by the Secretary of Justice. Paulit-ulit na binasura doon sa January 17 na rape kuno. Ang tanong doon is, kung ikaw ay talagang na-rape noong January 17, bakit ka pa nakipagkita noong January 22? At kung sinasabi mo na hinalay ka noong January 22, dahil yun ang una niyang sinasabi, bakit sa CCTV footage nakikita na ikaw ay ngumingiti at napakakalmado?
Sa kanyang unang affidavit, sinabi niyang walang rape na nangyari. Ngunit sa kanyang pangalawang affidavit, sinabi niyang sapilitan siyang ginahasa ni Vong. Sa ikatlong affidavit naman, sinabi ng modelo na doon na raw nangyari ang rape dahil nilagyan ng droga ang kanyang inumin dahilan upang siya ay mahilo. Question din ni Attorney Malyonga kung bakit inilabas ang mga warrant kung may mga nakabinbing motion for reconsideration sa ruling ng CA. Hindi ako makapaniwala na umabot tayo sa ganito. Also because gusto ko lang i-emphasize na yaman din lamang na gumawa ng reversal yung Court of Appeals, may motion for reconsideration pa rin kami doon. Under the rules, dapat hindi tumuloy ang kaso na ito. That is the reason why part of the thing we will do is we will file a motion for reconsideration both doon sa kasong acts of lasciviousness at pati na rin doon sa rape kuno against Vong Navarro. Idinagdag din niya na mahalagang balikan ang mga pangyayari noong January 22, 2014 nang si Vong ay tutukan ng baril at ginapos ng grupo ni Cedric Lee at pinilit na pinapaamin sa isang krimen sa isang istasyon ng pulisya ng Taguig na isang di umano'y pagtatangka ng mangikil ng pera sa kanya. Sinabi rin nito na isinampa lamang ni Denise ang kasong panggagahasa laban sa kanyang kliyente matapos magsampa ng serious illegal detention at grave coercion charges ang aktor laban sa kanila ni Cedric at iba pang kasamahan. Ang pagbasura sa nasabing motion for reconsideration na inihain ng kampo ni Vong ay nangangahulugan lamang na hindi makakalabas ng kulungan ang aktor at doon ay mananatili ito hanggang sa masimulan ang pagliliti sa kaso at makapagbigay ng kanyang desisyon ang hukom na hahawak dito. Kaya naman matagal-tagal bago muling lumabas at makita ng madlang people si Vong sa telebisyon. Hindi inaasahan ng kampo ng aktor na magkakaroon ng ganitong pasya dahil lahat ng ebidensya na hiningi sa kanila noong unang ihain ang mga reklamo sa kanya ay kanilang naisumite at walang inconsistency sa mga dokumento na kanilang ibinigay sa korte. Subalit ang lahat ng ito ay nawalan lamang ng saysay dahil tila nakakamtan na ni Denise ang panalo sa paglaban nito sa aktor. Matatandaan na 2 beses na ibasura noong 2014 ang mga kasong inihain ng kampo ni Denise laban kay Vong dahil sa lack of merit at pabago-bagong salaysay ng modelo sa tunay na nangyari noong gabi ng January 17 at 22. Sa pagbasura sa kasong isinampa noon ni Denise, sinabi ng Taguig Prosecutor's Office na kaduda-duda ang naging testimonya nito at inilarawan na kung nagkaroon na ng rape noong January 17, bakit pa hinayaan ng modelo na makipagkita itong muli sa aktor noong January 22? Ang pagsasampa ng kaso ay ginawa ni Denise para hindi masira ang kanyang reputasyon at maging sa pamilya dahil nasa panig niya ang katotohanan. Aniya sa isang interview noon, kung ikamamatay ko, kung ikakukulong ko, hindi ako natatakot. At least may ginawa akong kabutihan at naturuan ng leksyon, hindi lang si Kuya Vong at yung mga taong walang utang na loob. Patuloy naman ang pagkwestiyon ng kampo ni Denise sa lugar kung saan nakakulong ngayon si Vong. Ilang araw na rin kasing namamalagi ito sa National Bureau of Investigation Detention Facility sa Maynila. Sinabi ni Attorney Topacio na inutusang arestuhin si Vong dahil sa panggagahasa at dapat nang makulong sa Taguig City Jail dahil iyon ang nakasaad sa batas. At nararapat lamang na ito ay sundin matapos sumuko ng aktor para harapin ang kasong rape at acts of lasciviousness. The procedure for that is stated in the law that a person arrested for a case that would be heard in Taguig City should be incarcerated in Taguig City Jail. Gayunpaman, hindi naman sumasang-ayon si Attorney Topacio sa pahayag ni Tanya na malalagay sa panganib ang buhay ng aktor kung siya ay ibibigay ng korte sa Taguig City Jail habang nililitis. What strikes me as strange is that the alleged threats against Mr. Navarro are speculative and unproven. It is also an insult to the BJMP's ability to secure detention prisoners. Mr. Navarro's wife is just making excuses to give her husband special treatment, but there must be equal treatment under the law. It is not up to me or to Vong's wife, but we must follow the legal procedures. And the law is that an accused in a criminal case must be detained in the city jail within the jurisdiction of the court trying the case.
which is the Taguig City Jail in the case of Mr. Navarro. Patuloy naman sa paninindigan si Vong na hindi niya ginawa ang mga alegasyon laban sa kanya. Iginiit nitong wala siyang kasalanan at sinabing hindi niya magagawang manakit ng babae dahil may kapatid itong babae at dalawa rin ang kanyang kinikilalang nanay. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating paksa ngayon? Share your thoughts and type your comments below.